Afternoon. Thank you for the life of each and every one. Thank you, Lord, even those who are joining us online. Oh God, we bless you, for this is the day that you have made for us. I pray for your blessing upon each one as we listen to your word. God, give us your understanding and the wisdom, Lord, that we could be able to grasp and receive the word that you want us to receive. Bless your people, even those who are joining us online. Father, we pray for your blessing upon each and every one as we continue to desire to learn and listen from you. Lord, bless your word. Bless each and everyone's heart, O God. We magnify you, we give you the praise in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, so good afternoon to everyone. Kahit yung mga nasa online, good afternoon. Praise, 1, 2. Okay, so our topic this afternoon is about the marks of spiritual maturity. Yeah? I will give you 5 limang signs or marka or palatandaan or signs. Makikita natin na ang isang tao ay nagmamature sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Sino sa inyo dito ang gusto niya ay palaging bata? Taas ang kamay. Gusto niyo palagi kayong bata? Sino ang gustong mag-mature? Amen. Yes, of course. Alangan gusto mo ba yung 3 years old ka? 25 years old ka, tapos yung isip mo, yung tangkad mo ay parang 3 years old pa rin. Okay, alam ko po na siguradong ayaw natin yan. Gusto natin mag-mature sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kaya, ayan. In Hebrew chapter 6 verse 1. Ayan natin ito. In Hebrew chapter 6 verse 1, sabi niya, therefore, let us leave the elementary teachings about Christ and go on to maturity. Yan. Not laying again the foundation of repentance from acts that lead to death and faith in God. Kaslangan sinasabi sa atin, for example, sige nga ron. Iwanan natin yung mga ABCD na pag-aaral. Parang ganun ba? Yes. Iwanan na natin yung mga subject na mga elementary. Punta na tayo sa high school. Parang ganun ba? Yan. So, let us leave the elementary teachings about Christ and go on to maturity. Yan. Kaya, desire ng Panginoon, kagustuhan ng Panginoon, na ang bawat nananampalataya sa Kanya ay mag-grow tayo. Yan. Mag-grow tayo. Sabi ni Sister, praise the Lord, noon, parang laro-laro lang ang pagpunta sa simbahan. Pero ngayon,
Ayan, natuto niya na umiyak sa Panginoon. Natuto niya na talagang ibigay ang puso sa Panginoon. Kaya ito po ang mga marka, ito po ang mga signs that we are going in maturity. Of course, marami pang iba, pero magbigay ako ng 5 dito. Okay. Unang-una is, ayan, a mature person or a believer is positive under pressure. Yan. Kung nagmamature ng isang tao at lumalalim siya sa kanyang kaalaman sa Panginoon, ay kahit under pressure yan, positive pa rin. Amen. Ganon. O kahit ano yung mga pangyayari, ay positive pa rin. Dahil lumalim siya sa pagkaalam ng salita ng Panginoon. Example, isa sa salita na pangako ng Panginoon na pwede nating batayan, pwede nating i-quote on, is sabi ng Panginoon ay, all things will work together for good to those who love God. Kaya kahit under pressure yan, ay positive pa rin. Yan. Positive pa rin sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. Last Saturday, before nag-start ng service, nag-ring yung group namin. Nag-ring yung group namin na pamilya. Ay grupo namin na loving sisters and brothers. To cut the story short, nag-video call kami kaagad. Nag-video call kami. At tinawag nila yung nanay namin. Makikita mo na lumalabas na kikibinan na until to cut the story short, nag-ipag-communicate sa amin yung matanda. And just after that pala, nag-lustoy ngayon kung kamuno ka sa anong tapinmanawag na dagos na nag-start ng service. Nag-exit ako. On that Saturday, nag-lustoy ka ng J-Bundle. Ingga ng talagang kimabu, ingga ng hanan niya makasao. Hindi kalman, yesterday, Sunday, morning, dati text lang ako na panpansinan dyan, text na. Kung kunaday dyan na nakayong gayang kami, pakadakayong tunuurayan na, ni awan silang ito. Kanda nagpa-text at ayun, nila kayo sa kanong tunuurayan na, lululan nila ng auntie. Kani kastoy mo tayo tulula maakon. But, if we are in the Lord, tayo nga ang tayo. Amen? Because, oray ang dandanag ka, niya po Diyos mo tanong, kaya't na alaon na. Yeah? O kahit anong kagrabe yung sitwasyon, kung gusto ng Panginoon na kukunin niya. Kung hindi. Yes. Ang napakaganda dito ay alam natin na kahit mamamatay ang tao, ay pagdating ng panahon, matatagpuan natin sa kaharian ng Panginoon. Yan ang pinaka-importante. Yeah? So, positive under trials, under pressure. Amen. How many times, even when we went around, ibagpagada man hindi dyan, na ninanang ni talagang ako. But I thank the Lord, Rosa. Handa nang nangan, di manumanin, gana di Saturday, gana di Kalman. Handa na bang bangon, handa nang nangan. Papainuman na lang, pinagpapasit nga dano. But we, kung ko namin na, wala ko ni Apo Diyos naka-schedule ako dyan Korea. Schedule ako naman dyan Korea. Makamo ka kung ko na, I thank the Lord because nakabangon mo ng patay. Talaga but, isuo ko na James chapter 1. In James chapter 1, verse 2. Ito, kailangan na
Kumapit tayo dito. Sabi niya, consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials on many kinds. I-consider pa rin natin na joy. Amen. Buti pa ang may pangalan, joy, palaging joy. No? Consider it. Ibig sabihin, kung consider it, ibig sabihin masakit. Ibig sabihin mahirap. Pero dahil may faith sa Panginoon, i-consider pa rin natin. When you face trials, tapos dinagdagan pa, trials na karudan, many kinds pa. Ang dami ng testing, iba-iba pang klase ng testing. Pero i-consider pa rin natin, pure joy. Pure, sabi niya doon. Pure joy pa rin. Knowing that the Lord is at work. Amen. Yeah. Testing tayo, kung minsan. Kung minsan. Of course, hindi mawala yung worry kung minsan. Pero at least, because of the faith, yeah, and because you are doing, going deeper and you are going in maturity in your faith to the Lord, imbis na nangunguna yung worry, nakakaburan yung worry. Tinatalo yung pananampalataya mo sa salita ng Panginoon, tinatalo niya yung worry. Amen. So that you could be able to cling and you could be able to trust the Lord because of your faith in God. Amen. Totoo naman. Sabi sa salita ng Panginoon, kahit mag-worry ka, wala namang maidadagdag sa buhay mo. Yes. O, sa katotohanan, binabawasan pa ang buhay mo. Ikadadanag mo, awan iimas limakan, awan hankan na makatulog, tunukan na insomnia ka. Tuno na insomnia ka, yan di mangyari. Matay ka o mababaibiyag ka. Hallelujah. Okay, sabi niya dito, because you know that the testing of your faith develops perseverance. Yan, matetesting pala tayo para ma-develop yung perseverance natin. Oo, perseverance. Kailangan pala ma-develop yan. Kung walang testing, hindi ma-develop. Bakit kailangan ma-develop ang perseverance? Yan. Bakit kailangan ma-develop ang perseverance? Okay? Sa verse 4. Bakit kailangan ma-develop ang perseverance? Sabi niya, perseverance must finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Ang ganda, no? Darating ang pagsubok, pero i-consider it for pure joy. Sabi niya. Bakit? Okay. Dahil yung testing ng buhay natin, i-develop niya ang perseverance. Bakit kailangan ma-develop ang perseverance? May gagawin ng perseverance sa buhay natin. Ano ang gagawin ng perseverance sa buhay natin? To mature us and to complete us. So that we will lack nothing. Amen? Amen. Ganun pala. Para mas lalo tayong ma-mature kung darating ang mga testing, darating ang mga pagsubok, ma-develop ang perseverance. Dahil ang perseverance may gagawin sa buhay natin. Anong gagawin ng perseverance sa buhay natin para tayong mag-mature at makumpleto? Hallelujah! Praise the Lord! Kaya, ayan, a person who is mature is, positive under trial. Hallelujah! Lord, alam ko ito, may gagawin ka pa rin. Lord, alam ko may plano ka pa rin. Yes, you know why? Because everything na nangyayari sa buhay ng isang nananampalataya sa Panginoon, inaalam ng Panginoon niya. Amen. Pero itong tandaan ninyo, things will work together for good to those who love God. If you love God, any negative
will turn into positive. Why? Because you love the Lord. But negative things will remain negative if you does not love God. Take note that. So ano, ayatan ni Apo Diyos, baliktaran ni Apo Diyos, kaya ito negative. At balin na nasayaan. Pagsayaatan, resulta. Okay? Hallelujah. Praise the Lord. Kaya, ganun. Number two. Number two, marks of spiritual maturity is, a mature person is a sensitive to people's need. Adating na yun again. Ang mature na Kristiyano, basahin na natin ang James chapter 2, verse 8. If you really keep the royal law found in Scripture, ano yung royal law na yan? Love your neighbor as yourself. You are doing right. Kung ginagawa mo daw at ipinapatupad mo ang royal law, na sabi niya, love your neighbor as yourself, you are doing right. Ang hirap yung sabi natin, love yourself. I love your neighbor as yourself. Karo mo dahil nakakaarubang sa balit yung ugali na niya. Pero ano hindi natin pwedeng talikuran. Hindi natin pwedeng i-omit. Hindi natin pwedeng i-compromise ang word ng Panginoon. So, meaning, whether you like it or not, if you want really to obey, you love your neighbor as yourself. Alam niyo kung paano ninyo mahalin ang isang tao. Sinabi ko pa ito noon. Paano mo mamahal ang isang tao na kaas-asar mo? Tibirukan, kaya nasaya at kailangan na. Amen. Ang hanapin mo, yung magandang ginawa niya. At ang magandang ginawa niya sa iyo, yan ang i-magnify mo. Alam niyo yung magnify? Alam niyo yung magnifier? Yung magnifier, habang ginagamit mo yun, pinapalaki niya, di ba? Kahit maliit yung letra, pinapalaki niya. Pero kahit maliit na bagay na negative, kung yan din ang pinamagnify mo, talagang lalaki yan at lalaki yan at lalaki yan. Ganun. Dahil ang isang tao, kahit ano yan, masama yan, mayroon at mayroon maganda na ginawa niya. Amen. Amen? At dahil nananalo si demonyo sa kanyang buhay, kaya ayan, mas marami ang negative. Pero si demonyo yun ang gumagawa noon. Tingnan niyo kung magiging normal yung isang tao, hindi naman ginagawa yan Kaya you try your best to magnify even the small things that is positive na ginawa niya. Hallelujah. Amen. Gusto ba ninyo yan? Kung ang gamit pagtibagin uray kaskas uray na umit tayo, uray magtumur tayo, uray magtumismusa tayo, uray sino tayo nakaaruba, ang uray mo kaskas kinainom na kung imaligin na panak niya balay na, kunang Amen. uray mo biro ka, hindi siya nasaya at inaramid na. Amen. Nandali dyan, ini last year kastoy tinaramid na, the other year kastoy manan, the other year kastoy tatanan, inulit-ulit na. Una-awan agrurutak tiyarak dyan asar mo. Hallelujah.
Hallelujah. Praise the Lord. Okay. Kaya, let us, meaning, a mature person, diyan ay, halaan na tibagi na tikit-kitaan na. Diyan. Amen. Hindi lang yung pangangailangan o yung sarili niya. Hindi makasarili, ibig sabihin. Kundi tinitingnan niya din kung ano ang kabutihan para sa lahat at para sa kanyang neighbor or kapatid. Amen? Alam niyo, love your neighbor as yourself. Kung ayaw mong magutom, ayaw mong magutom din ang kapitbahay mo, ganun. Yung ayaw mong mangyari sa'yo, ayaw mo sanang mangyari din sa kapitbahay mo. Ganun. Love yourself I love your neighbors as you love yourself. Ang hirap talaga. But we need to accept it and we need to do it because we cannot compromise from the Word of God. Amen. Kaya noon sa Matthew chapter 25, tignan natin. Bakit kailangan natin na gawin ang positive pa rin sa mga tao? Okay. When the Son of Man comes in His glory, and all the angels with Him, He will sit on His throne in heavenly glory. Next verse. All the nations will be gathered before Him, and He will separate the people one from another, as a shepherd separates the sheep from the goats. Ay, kung uupo daw ang Panginoon sa kanyang trono, at ganoon din na kasama ang mga angels, sabi niya, and all the people, lahat ng mga tao mag-gather sa kanyang harapan, at isisipalit niya ang mga karnero at mga kambing, kagaya ng mga shepherd, sinisipalit niya ang kambing at saka mga sheep. Siyempre ba naman? Yan. Kasi ang sheep, hindi alam magsangdong. Yan. So nga DJ Sara na, kusikus na yun. Kung kayo may nakakita ng tunay na sheep, mapangkaya Trinidad. Di ba? Dadya Trinidad? Dadya Trinidad, tunay na karnero. Nung na tayo tunay na karnero. Yes. Okay. Anong yung next verse? He will put the sheep on His right and the goats on His left. Oh, nagitikamping, ijay makanigin. Yung mga karnero doon sa kanan. Next. Then the king will say to those on his right. Sinabi ng hari nandoon sa kanyang right, mga karnero, come, you who are blessed by my Father, take your inheritance. Wow naman, halika kayo. Na-bless kayo ni Father. Kukunin ninyo ang inheritance ninyo. The kingdom prepared for you since the creation of the world. Wow naman. Oh, halika kayo, pasok kayo. Ang naihanda para papasok kayo sa kingdom ng Panginoon na ihanda para sa inyo. Oh, sino gustong pupunta sa langit? May I see your hands? Amen. Oh. Siyempre, lahat tayo. Ang susunod na tanong, sino may gustong mauna? Itaas ang kamay. Yan ang mahirap. Gusto. Bakit gusto natin papunta sa langit pero ayaw mauna? Din yan. Sino may gusto? Pero sino ang may gusto mauna? Hallelujah. Take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. Next verse. For I was hungry. Tingnan ninyo ito. I was hungry and you gave me something to eat. Nagutom ako, binigyan ninyo ako ng
sabi ni, kasi si Bishop noon, lalong-lalo na noong unang-una, kahit anong lagi, inakasip natin noon. One time, nagtanong si Pastora Dominga, sabi niya, paano na ito, Bishop? Lahat ina-accept natin. Paano kaya kung may drug addict or sindikato na nakikitira sa atin? Hindi natin, basta ina-accept na lang natin. Alam niyo, sabi ni Bishop, walang problema dyan, sabi niya. Alam niyo, kung servant ni demonyo yan, kung servant ni demonyo yan, drug addict yan, or whatever, hindi, pagdating ng panahon, hindi niya din matulilit ang presensya ng Panginoon, aalis din yan, sabi ni Bishop. But who knows, sabi niya, but who knows, kung awin pala ng Panginoon yan at ayaw nating tanggapin, sabi ni Bishop. Kaya, for sure. Kaya yan. I was a stranger and you invited me in. I was thirsty and give me something to drink. Next verse. Ano pa? I needed clothes and you clothed me. Yan. O minsan, may transient tayo, wala silang damit. Yan. Wala silang damit. Inibigyan natin. Lalong-lalo na noon, grabe ang termination. Ay, umaydapi man ito ka. Di ba, awan po, di ka makagana. Ganun. Yan. I was sick and you looked after me. Yan. That's why nagbibisita tayo sa hospital. O minsan, ayan, sabay-sabay pa, may sakit na tumitira sa atin. I want you to know that Sister Mercedes and Sister Marjorie, Sister Mercedes and Sister Marjorie went home to the Lord already. Sila po yung mga litis na tumira dito. Dito na, if you remember, yung Pastora Sonia, Pastora Dominga, and some brethren, ihinatid nila sa airport si Marjorie. Yung, isang masakit na ano natin. Tapos, nung umuwi sila, dahil rush sila na tinitingnan nila yung bus na at tumawid sila na naka-red pala yung Traffic light. Yung naka-red light pala. May police doon pala sa other side. Hinuli nila ito. Mga 4 sila eh. 4 sila. Hanggang ngayon, hindi pa natapos yung ano nila kasi yung hearing nila is November. Pero nakapag-plead guilty. Pero ganun talaga ano na mo. Pero dahil naka-plead sila, kahit ganun ang hearing, attend man sila at man. Basta ang importante mabayaran. Ganun. I was sick and you look after me. Kaya ganun, kung may masakit na inaano na nila sa hospital, kung talagang may time tayo, talagang may bibisita natin. I was in prison and you came to visit me. You see? Kaya kahit ito, tignan ninyo, ito ang mga specific thing na talagang in-specify ng Panginoon na dapat natin gawin. That's the reason why, even in prison, pasalamat tayo sa Panginoon. We have now more than 180 jails. Binabible study natin sa Pilipinas. Binibigyan natin, kung makikita natin na talagang interesado sila, binibigyan natin sila ng monitor at saka laptop para mas malawak kung saan sila makikinig sa salita ng Panginoon. Ang iba naman, nakalupisak na giant floor. That's why we are giving chairs. Ganon. We thank the Lord because there are many PDLs na nagtestify na nakilala nila ang Panginoon.
sa loob ng bilangguan. At may nagsasabi pa, salamat dahil na dinala ako ng Panginoon dito sa bilangguan at binago ako ni Lord, nakilala ko siya. Dahil kung hindi ako nabilanggo, sabi niya, sigurado, pinapatuloy ko pa ang masamang ginagawa ko sa labas. Sabi niya. Kaya tingnan natin kung paano kumilos ang Panginoon. That's why let's continue to support the jail ministry. Captive audience ang mga yun. If you will just imagine. Kaya palaging sinasabi ni Tisha, palagi niyang sinasabi, we thank the Lord because God entrusted to free believers in Christ. Itong itong James na ito. Alam niyo, sabi pa ni Sister Connie, yung coordinator ng one, sabi niya, kahit yung isang bilangguan sa Manila na yung mga very high profile, alam niyo yung mga high profile na sinasabi, yung bilangguan ng mga killer, mga bilangguan ng mga tanggang mabibigat ng one, pinasok na. Hallelujah, praise God for that. And we could see the trust of God. Hindi basta magagawa ng taong ito. You will just imagine, 3 years lang ang jail natin, more than 180 jails. I think may more than 20 na face-to-face na ngayon. Ang mga pastor natin na pumupunta na sila sa bilangguan sa Pilipinas. And we praise God for that. Hallelujah. Talagang last days na, ayaw ng Panginoon, kahit yung kung tutuusin natin kung saan ang daming pinakamasamang tao ibinigay ng Panginoon sa atin. Doon sa bilangguan. May binabible study ni Pastora Biernes sa Orden. Doon sa Oriental, ni Cruz, jail, 200. 200, isang ano lang yun, ha? Hallelujah. Kaya yan. It was in prison and you came to visit me. Praise the Lord. Puray nung hantay nyo face to face. Pero the Word of God na ibinibigay natin, malaking bagay na yun. Next verse. Then the righteous will answer him, Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to drink? Next verse. When did we see you a stranger and invite you in, or needing clothes and clothe you? Next verse. When did we see you sick or in prison and go to visit you? Sabi ng mga righteous. Next. Ano ayan na nakita mi nga mabisin ka, pinakanda ka. Ha? Makainom ka, mawaw ka, pinakinumda ka, masakit ka na bisita ka, da ka ijay baludan ka, binisita da ka. Ano ayan nga inaramid nila ito? Kunada. Tingnan ninyo. The king will reply, I tell you the truth. Whatever you did for one of the less of these brothers of mine, you did for me. Kung anong ginawa ninyo kahit sa pinakamalait na kapatid ko ito, taong ito, ginawa ninyo sa akin. Sabi ng Panginoon. Kaya kung ano ang ginagawa natin sa kapwa-tao kasama natin, ginagawa natin yan sa Panginoon. Next verse. Then he will say to those on his left, yung nasa kaliwa naman, depart from me! Sabi niya, lalo kayo sa akin. You are cursed. Nailunod kayo. Sabi niya, into eternal fire, prepared for the devil and his angels. Tingnan ninyo, ang fire na i-prepare yan para sa
Next. For I was hungry. Tingnan ninyo I was hungry and you gave me nothing to eat. I was thirsty and you gave me nothing to drink. Next verse. I was a stranger and you did not invite me in. I needed clothes and you did not clothe me. I was sick and in prison and you did not visit after me. Next. They also will answer. Yung kabaliktaran. Handa ka binisbisita di hospital. Handa ka binisbisita di prison. Handa ka ikanti clothes. Handa pinapainom. Di na pinapakan. Hindi stranger na. Handa nga pinaunag ti balay mo. Kung kananan. Ito, sumagot din sila. You also will answer, Lord, when did we see you hungry and thirsty, or stranger, or needing clothes, or sick, or in prison, and did not help you? Next verse. He will reply, I tell you the truth, whatever you did not do for one of the less of these, you did not do for me. Kaya, tingnan ninyo very clear. Kung ano ang ginagawa natin sa kapwa, ginagawa natin sa Panginoon. Amen? Amen. Bako na, kahit kung maroon pastor, o may maroon diyan, kaya, kaya siya, amo tayo natangkang tumulo na, mga tataka, mga kuwan, pauntangan tayo pailaon, mga pakadan tayo pailaon. Agaramit ka lang natin na iba. Kapag nagaramit mo din na imbag, kuna na, mas nakarkarga ang ibig kang bidyo ulo na. Kaya't na sa awan, if you do positive, God will work in His conscience. Conscience siya rin. Doon man, imbis na maraming tinigatid ka, makonscience siya na maraming. So, hallelujah! Amen. Amen! Amen. So a mature person is as sensitive to people's need. Antay ko mga makasarili, hindi ka makita tayo kung natin ka sa unang nakikita tayo. Amen? Okay, number 3. Number 3 is, a mature person has mastered his mouth. Ang isang mature na Kristiyano, alam niya na master his tongue. Ibig sabihin, makontrol niya ang kanyang dila. Yan. Kasi ang dila na ito, maliit na parte ng katawan, pero mahirap makontrol. Kahit dalawa ang balakid, or dua ti alam na, lusot lang ka. Paano yun? Ano yun? Tila yun. Alright, ang dating tipo nyo may sa alat na ito, di ba? Wala pa lips yun. So, nagdubli ti alam na. Namawan na ito. Pero sabi niya dito, ang isang mature na Kristiyano, kailangan niya na ma-master niya yung kanyang bunganga. Okay. Dito sa James chapter 3, makikita natin dito ang isang several na illustrations regarding sa tongue. Okay. Doon sa chapter 3, verse 3, saan nga natin? When we put bits into the mouth of the horses to make them obey us, we can turn the whole animal. Okay, verse 4. Or take sheep as an example. Although they are so large and are driven by strong winds, they are steered by very small rudder whenever the pilot wants to go. Okay, pangatlo. Verse 5 and 6. Likewise, the tongue is a small part of the body, but it makes great boasts. Consider what a great forest is set on the fire by a small spark.
verse 6. The tongue also is a fire, a world of evil. Tingnan niya, a world, lubong, ikinadakas. Kaasandeta niya, a world of evil. Ito ka mo ti dila, lubong ti kinadakas. Kaasandeta. Yung lubong at yung unang tiwan mo. Yeah. Of evil among the parts of the body. It corrupts the whole person, sets the whole course of his life on fire, and itself set on fire by hell. Pagmuna na jaya masapol na itibila, yan, saan nga kwan, kay breeder na yung mga Ilocano na rin. Kung can force itong turungan niya, turungan, bibigyan niyo. Yan. Sumul-sumul. Kasi dyan si Ekwan. Iti-shoot mo, dyan rado mo kung kunanan. Uray ba sila niya, dahil dyan likod. Nakuan ito, isulit. Iturturong na kung ang kontrol iti amin man. Yan di pagturturungan for the safety of the ship. Ganon. Yan. Ganon din ang mouth natin. Kaya kailangan na i-control natin. Okay. Yung ship na yan, ganon ang tongue. Nasa atin yan kung talagang i-control natin. At magdadagdag tayo sa maganda. For our own sake. Okay. Another is, sabi niya, yung tongue parang yung spark lang ng apoy. Na kahit ang laki-laking forest yan, pwedeng mag-burn. If you remember, there is one time here, yung sa Discovery Bay, kung ma-remember ninyo, doon sa Discovery Bay, may napurang na yung bantay, yung forest. Alam niyo kung ano daw ang original yun, yung core na yan, yung burn na yan, it's just a spark, it is just 1 cigarettes. Yan, ganun daw. Napurang DJ mountain, kay forest, the mountain. And yung helicopter, isunod ang nagwa iti ganun. If you remember that. One time, past years. Yeah? Tinagrugian na lang niya because of just 1 cigarette. Yan ang inunong iti. Ganon ang tongue natin. Even just a small part of the body, pero masisira niya ang buong buhay mo, ang buong future mo because of the tongue. Ano? Sisirahin ka. Alam ko ba? Nakadlaw kayo kasi ang hormone naman ang tutungtong. Managdamasin ang tutinay sa katao. Kuno sinungat yung sa katao. Dahil niya na pinsa tianin na nita kumada. Awawaradan na kumada. Why? Because madinayon din yung katao ka kasunod. The worst is, yung taong yan, mahilig, manira sa kapwa ng tao. Ganon. But a person who is mature, alam niya na kontrolin ang kanyang kulangan. Alam niya na pilihin kung ano ang gusto niya. Alam niyo, sabi niya dito, ang tongue na ito, it is a world of evil. Yan. Kaya, kung mature na Kristiyano tayo, control mo yan. If you want to be blessed, then, piliin mo kung ano ang sasabihin. Amen. Amen. Ay, naubing ka kay akat. Aman, oray. Kita niyo ti ubing. Awan din pwede ito, ibang pagana. Oray, yung kayo naman, ano, ibang baga ako nang.
nagsalita, nangamak kita. Patsyenda no niya, di bagan ti bukan. Pati ubing, anak ka lang ang wag sige. Anak ka lang ang mga bigyan ni Islam. That's why the same, if you are mature, you know how to really choose what good words that can bless people. Among na niya ti maibagam. Among na pilihan isa. Among na pilihan na niya na itinantan. Yeah? And it will you benefit from it. Sisa na ng issue. Yung no ubing, ayawan na, irugong na ubing. Hallelujah. Okay. Number 4. Number 4 na tayo. Yes, number 4. A mature person is a peacemaker, not a troublemaker. Yan. No mature tayo, peacemaker tayo. And a troublemaker. Yan. The troublemaker, agar aramid ti istorya, tapno, adapted trouble. Ngayon, if you are mature, alam mo nga mag-trouble sila. Kung sasabihin mo, huwag mo nang sabihin. Kung alam mo nang nag-create ng trouble, huwag mo nang sabihin. Ano na ilang gano'n na? Hanga ni Jen, among nagarunin na, permit mo na, among nagarunin na, ang wawala, ang kapal ng kagidanon, awanan na, madamdaman, at sabata ang mismo na tayo nagkitada. Yan. Yan. Kaya, if we are mature, we need to know how to make a peace. At balik tayo, be an instrument of peace. In James chapter 4 verse 1, anong sabi doon? What causes fights and quarrels among you? Don't they come from your desire that battle within you? Chapter 5, verse 7 to 8. Be patient. Chapter 5 ba? Chapter 5, verse 7. Ay, okay. Ayan, yung James chapter 4. Balik tayo sa James chapter 4. Please. What causes fights and quarrels among you? Don't they come from your desires that battle within you? Yan. Huwag tayo mamakontrol ng ulit tayo. Yan. Awan. Huwag tayo nga ako mamakontrol kadagti magbagita yung iniwan tayo. Naligat tayo nga balin ng speaker. But if you know how to control your hearts, your mind and your tongue, then you will become a peacemaker. So di dyan ibang kitaan di ba sa mature ka Christian? Ang kahanga di dyan, ibarang ako ay nagkaritagkat ng kanya na. Awanan na. Imbis nga, pag peacemaker mo sudan, so mauray mo pangkang, nang hanga di dyan negative. Diyan ko naman ang tatay, amo yung oray mo dati, no dyan negative, oray, the other, you're pa lang ay narami na, isubsubli nga, isudis, istoryang, isuti, ipangpangod mo, awan, maging niya, palay ka. At daling rin, umangot manan. Kasi dyan, hindi sila awanan dyan, angot na, umangot manan. Yan. Nga, oray mas-asan, di dyan, mga tao, na lumapan ka, pati istoryang, kung among oray, paskas ka. Oray, mas ano lang yung tao, ay, ano magpimanting tinulungan na, ano magpimanting naramid na, ano man tinangbaliwan na. Siyempre, iti tao, adamat ka, iti rungsan, na magyaman tayo ka, adamat ka, tinangbaliwan na. Yung asya, iti iba lang, mapas-pacify. Nang mo ko na nga, ay ako, like ito nga tao, parehas, iti, itakan, di agmanayon. Nukon ko na mo siya eh. Awan na, talaga na marubruban at kakaro ka na, tinaramid na nga negative. Araw-karo, maas-asar mo din. Nakas dyan. So na, nagbalik na yung mga peacemaker. Amen. Din tayo mga peacemaker. And the last one. And the last one, sign of
A mature believer is a person who is patient and prayerful. Yeah. May perfecting kami. Patient and prayerful. Sorry. Alam ninyo mga kaibigan, kaya doon sa James chapter 5 verse 7 to 8. Yan. James chapter 5 verse 7. Be patient, then brothers, until the Lord's coming. Yeah. See how the farmer waits for the land to yield its valuable crop, and how patient he is for the autumn and the spring rains. Next verse. You too, sabi niya, be patient and stand firm, because the Lord's coming is near. Tuladan nyo, dagiti farmers, sabi niya, be patient. You know, patience and prayerfulness will go together. Yeah? And this is, they both express an attitude of dependence upon God that marks a mature believer. Yeah? Dahil patience and prayerfulness, they will go together. Katisuna ito iti may nga marka, iti agmat mature. Ngayon ti awan an-anos na. Awan, naglikat mo na. Bukas ano ti awan an-anos mo, makadepende ka, ayaw ni ako. Kasi, saan ka makakuura? Saan ka maka-anos? Na-late na angan ka, adong ti marmar mo. Na-late lang yung kasabat mo, adong ti marmar mo. You know, we need, how to learn to be patient. You need to widen your understanding. Siguro, adami man ti nakadilian na. Kasi siguro, adami man ti sabati na inaramid na. Siguro, adami nataktakan na. Kasi dyan, haan nga diya, kaputa isot kayat mo, isuti kayat mo kuman. You know, we need to widen our understanding. We need to be patient. And be prayerful. Sabi niya, dito sa salita ng Panginoon. Okay. It's like a farmer. You know? Farmers do a lot of waiting. Amen. 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 Farmers, uray dayta. Kahit ilang buwan, tinanim yan. Okay, as I said, farmers do a lot of waiting. You won't find any overnight crops. You need to wait for how many days? Siguro the vegetable nga kapapartakan, yeah? The vegetable nga kapapartakan, di dyan siguro pitchay. Pichay. Diba? Pitchay. 45 days. Di manok na broiler. Pwede 45 days. Yan. Yan. We have to wait for God to work in our lives. You know, if you can wait, you cannot be patient. Because patience is a key element of maturity. Listen to this. Patience is a key element of maturity. Isunay natin may isang elemento iti panagdakkel o dati anos. Awan ti anos mo ka makaapit.
Ur-urayon nagmula ka ti rice. Mano nga bulan sa may maakit ti rice. Yung pinakamadali. Mula nga iral mo, pati no, ang rugigi siya iral mo, ada niya pinaka-parta, 3 months. But the regular is 6 months. Yeah. 6 months. 4 months to 6 months. That's Jack. So, kung na nakibibigyan na, oh, look at the fields. Kung na dyan. 6 months. Wait for 6 months or 4 months. Huh? Nagmay tuman, may dragon katuboy niya. Pero, hindi. Kaya, yan po ang gagawin natin. Okay? We need to really wait. Antayin natin, ay makikita natin ang isang mananampalataya sa Panginoon, ang nagmamature, how this person handle the problems. Yeah? Kung talagang yung taong yan ay under pressure, ang magmamature kahit under pressure yan, hindi nasa positive pa rin. Kaya you could see that person, how kung paano niya i-handle ang problema. Okay? Another is, you can see this person who is mature, kung paano siya sensitibo sa ibang tao. Okay? And you could also see that the person, how does this person manage her or his mouth? Nasa atin ang control. Kung hindi makapag-control yan, babes pa rin. Yan, babes pa rin. Yeah? And troublemaker. Is this person a troublemaker or peacemaker? Yeah. Another does this person pray without giving up? That's the kind of person who is mature and growing in Christ-like. Nagito'y dati, klaseng di tao naag-grow in Christ-like. Yeah. Ano yung number 1? Anong number 1 natin? A mature person is a positive under pressure. Okay. A mature person is sensitive to other people's need. Number 3, a mature person has mastered his mouth. That person, kasano na i-manage na, itiniwak na. Yeah. And number 4, a mature person is a peacemaker, not a troublemaker. Are you a peacemaker or a troublemaker? And the last one is, mature person is patient and prayerful. Hallelujah. Kaya, ibig sabihin, kahit anong pinapanalangin, kung mature ka, hindi ka pa rin nag-give up. Amen. Kahit anong pinapanalangin mo, kahit hindi pa sinasagot yan, hindi ka pa rin nag-give up. You continue to do it as long as you know that it is the will of God. No reason for you to give up. Because you know that it is the will of God that you pray for that mother or you pray for that something. Never give up. And a perfect time and a proper time, God will answer your prayer. Amen? Amen. God will grant the desires of your heart. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya, tingnan natin dito kung sino tayo. Mag-reflect. I-reflect natin sa atin itong pinag-aaralan natin. Pinapag-aralan natin, positive ba ako? Kung may pressure or nag-worry ako ng sobra. Hindi din maganda yung nag-worry. Madali kang mag-mature.
madali kang tatanda. Yes. Hindi ka tatanda. Tanungin mo din ang sarili mo, sensitibo ba ako or makasarili ako? Yan. Kinakaya ko bang master ang bunganga ko? Pwede ko bang makontrol? Hindi sa sasabihin ko yung negative ay makukontrol ko ba? Yan. Peacemaker ba ako o troublemaker ako? Tanungin mo ang sarili mo. Ganon. Patient ba ako? Mayroon ba akong patience or wala? Prayerful ba ako? Or basta natulog lang ako na hindi ako nananalangin? Kayo rin ang nakakasagot lahat dyan. Okay, so let's all arise. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Lord. We bless you, God. We glorify you. Thank you, Lord, for the word that we have heard. Salamat po, Panginoon. Tulungan mo kami, O Diyos, para kami po ay umago sa aming paglilingkod sa iyo. Siyatin mo, Panginoon. Search mo, Panginoon, ang aming puso. Ang aming mga isipan. Panginoon, alam mo po ang sitwasyon ng bawat isa sa amin. Kaya dalangin ko po, Panginoon, na ikaw po, Panginoon, ang kumilos sa aming buhay. Tulungan mo kami para anuman ang mga bagay-bagay sa buhay namin na hindi nakakaayos sa iyo. Tulungan mo kami na mag-mature sa aming paglilingkod. So that if you will come, Lord, sana you will put us in your right hand. If you will gather your people, O Lord, and you will separate the goat and the sheep. And it's our desire in our prayers, pagdating ng Panginoon, we will be in your right hand, O Lord God. Yes. Father, thank you. And you will say to each and everyone, well done, faithful, good and faithful servant. You come and stay with me forever and ever. Tulungan mo kami para pagdating mo sa iyong pagbabalik, sigurado po kami sa aming kaligtasan na kami po, Panginoon, ay nakakanda at kami po, Panginoon, ay kukunin mo sa iyong kaharian. Yes. Father, bless you, Lord. We glorify you. Ganun din, Panginoon, ano man ang problema ng bawat isa, ikaw po ang kasagutan. Ikaw po ang katugunan ng kanilang pangangailangan. Ano man ang kanilang problema, ano man ang kanilang kahilingan, ikaw po, Panginoon. Even right now, O God, even this very moment, I pray to just look down from heaven. Lord, in the name of Jesus, you could extend your hands upon each and everyone. Meet their needs, oh God. If they need healing, heal them, Lord. If they need restoration, restore them, oh God. If they need deliverance, deliver them from any bondage of the enemy. And set them free, Lord. So that you could praise you, you could serve you freely, Lord. And enjoy your presence in the life of each and every one of us. Father, thank you. Bless also their family. Lord, even their employment. Kung may problema man sa employment, kung may problema man sa pamilya, ikaw po, Panginoon, ang solusyon ng lahat. Salamat po, Diyos. And I pray, God, strengthen each and everyone. Empower each and everyone. Especially our faith, our service unto you. So that we could apply what we have learned, Lord, bilang palatandaan ng isang nananampalataya na matured sa iyo, O God. Tulungan mo kami para kami, Panginoon, ang mag-mature sa aming paglilingkod sa iyo. Father, thank you. Thank you, Jesus. We bless you, we glorify you. We give you all the glory, for all belongs to you. In Jesus' name. Amen.